Binabahala ng mga whistleblower ang posibilidad na magkaroon ng immunity at maging state witness sa pork barrel scam si Janet Lim Napoles. Muli namang nilinaw ni Justice Secretary Leila de Lima na walang commitment ang DOJ kay Napoles na gagawin siyang state witness. Formal namang hiniling ni Senadora Miriam Defensor Santiago sa Senate Blue Ribbon Committee na ipasabina at paharapin muli sa Senado si Napoles. Ngayong handa na raw siyang isiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman hinggil sa scam. May report si Susan Enriquez. Delikado kung tatanggapin natin even as an ordinary witness si Ms. Napoles. Bakit po, Atty.? Bakit niyo nakikita na delikado? Well, if she's not truthful, magkakaproblema tayo. Maaring magka-conflict dun sa mga nalantad na natin. To put at risk the very case for which they have put in so much, I think that is something that should be thoroughly studied. Mapa-state witness man o ordinaryong witness, tinututulan ng mga whistleblower sa pork barrel scam na maging testigo ang tinaguriang utak nito na si Janet Lim Napoles. Tanong nila, paano magiging state witness ang mismong arkitekto umano ng bilyon-bilyong pisong anomalya? Ayaw ko po pangunahan ng ating husgado kung most guilty siya o hindi. Pero hindi po natin maikakaila na napakalaki po ng involvement niya dito. Kasi kung titignan nyo, siya yung may negosyo, siya yung kapitalista, siya yung namimigay ng komisyon. Nagkaagam-agam daw ang mga grupo ng mga whistleblower nang malaman ang pagpupulong ni Napoles at Justice Secretary Leila de Lima. Kaya ngayon, gusto raw nilang kausapin si de Lima. Ayon kay de Lima, makikipagpulong daw siya sa mga whistleblowers para magkaliwanagan. Pero ngayon pa lang, muli niyang iginiit na hindi siya nangako kay Napoles na siya ay magiging state witness. Kailangan din daw kasing i-verify ang lahat ng kanyang ibinunyag sa kanilang pulong. Si de Lima mismo sang-ayon na malaki ang issue sa kredibilidad ni Napoles, lalo't makailang beses siyang nanindigan noon na wala siyang kinalaman sa pork barrel scam. Hindi ko pa sinasabi na pwede siyang maging state witness. Credibility can always be raised as an issue. But ano ba nangyari sa Senate? Di ba nag-appear siya doon? Pero wala tayong nakuha sa kanya. Absolutely zero. Pero di gaya ng nakaraang testimonya niya sa Senado noong Nobyembre, handa na raw si Napoles na isiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman kaugnay ng scam. Kabilang dyan kung sino ang totoong mastermind. We can prove that she's not the mastermind. Records will show that. And we are confident with that. I can prove and it is clear that she's not the most guilty. Ayon sa kanyang abogado, isa-isa raw pinangalanan ni Napoles kay de Lima ang kanyang mga nakatransaksyon. Hindi raw siya nakapagsalita ng tanongin sa Senado dahil sangkot ang ilang senador. Nanindigan din ang kanyang kampo na hindi sa kanila nanggaling ang impormasyon na aabot daw sa 19 na dati at kasalukuyang senador ang sangkot sa scam. Remember, if she is testifying, she will be testifying against the very same institution that she's accusing in the first place. Diba? So how can you expect her to not be afraid to say something there? Kasunod na pakikipagkita ni Napoles kay de Lima, hiniling ni Senadora Miriam Defensor Santiago na ipatawag muli ang suspect sa Senado. Ito'y para raw bigyang linaw ang partisipasyon ng 3 senador na una nang nadawit sa scam at malaman kung sino-sino ang nabalitang 19 na senador na sangkot din di umano. Ang ibang miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee gusto ring personal na makita at marinig si Napoles para suriin ang kanyang kredibilidad. She will not be sued for perjury if she comes to the Senate. She will say, I'm sorry, I lied. Hindi ko naman minamaliit yung process of charging a person who will have or who had perjured herself. No? But it all depends upon which is the more important factor. And if we believe that she's now finally telling the truth, an apology would be sufficient. Kung mapipresent siya sa Senado, mas makikita natin yung body language niya. Aside from what she will tell us, makikita natin how she responds to the questions, kung evasive ba siya o she's trying to protect some people. Sa ngayon, patuloy na nagpapagaling si Napoles sa ospital ng Makati matapos tanggalin ang kanyang buong uterus at ovaries na may mga bukol. Magsusumite ng report ang kanyang mga doktor sa korte na siyang magdedesisyon kung kailan makakalabas sa ospital ang tinaguriang utak ng pork barrel scam. Susan Enriquez, GMA News.